kinakat ng mga lalaking ito ay mga dahon ng water lily. Wow. Pero hindi po sila nangunguha ng dahon o bulaklak ng water lily. Ang pakay nila ay nasa ilalim ng dahon. At ito ay ang prutas ng water lily. Alam nyo ba, ang mga buto ng prutas na ito ay itinuturing na superfood ng marami. Sagana sa sustansya. Ito ay tinatawag na makana. Nakakahaba daw ito ng buhay. Sa Bangladesh, maraming nagtitinda ng prutas na ito kung saan diretso nilang kinakain. Pero sa India ay ginagawa nila itong ganito, parang popcorn. At napakamahal nito. Ayon sa Business Insider, ang presyo nito sa Western countries ay maaaring umabot ng mahigit $170 o nasa 9,000 pesos isang kilo. Grabe! Bakit kaya napakamahal nito? Ang makana ay tinatawag ring fox nuts, pero hindi po ito isang mani, kundi isang buto. Tinatawag rin itong lotus seeds, pero hindi ito galing sa lotus, kundi sa isang klase ng water lily na kung tawagin ay Uraea leaferux o gorgon plant. Ang makana ay isang popular na snack sa mga bansa sa Asia, partikular na sa India at China. Sinasahog rin ito sa maraming ulam. Naging popular ito worldwide dahil sa unique nitong lasa, crunchy texture at sa napakarami nitong health benefits. Nagtataglay ito ng mataas na B vitamins, protein at fiber. Sagana rin sa carbohydrates, magnesium, potassium at phosphorus. Mababa din daw ito sa calories at fat. Kaya naman marami ang itinuturing ito bilang isang superfood. Ang state ng Bihar sa India ang nagpuproduce ng 90% ng makana sa mundo. Ayon sa Business Insider, napakamahal ng makana dahil napakamatrabaho nitong gawin. Kadalasan ang mga harvester ng makana ay mangingisda. Ang malalaking dahon ng water lily ay nakalutang lamang sa tubig. Pero ang prutas na nagtataglay ng buto ay nasa ilalim ng tubig. Kapag ang prutas ay nabulok na, marirelease ang mga buto nito sa tubig. Kaya mano-mano itong kukunin ng mga harvester gamit ang basket. Pero merong mga prutas na nasa lalim na 4 feet o di kaya ay 8 feet. So kailangang mag-dive ng mga harvester sa napakalalim na tubig para lamang makuha ang mga buto. Napakaputik pa ng tubig, hindi agad makikita ang mga buto. Habang nasa ilalim, pumapasok pa daw ang putik sa kanilang tenga, mata, ilong at bibig. At marami ang nagkakasakit sa balat dahil dito. Idagdag mo pa ang mga tinik na nasa dahon ng water lily. Hindi talaga maiwasang matinik ang harvester. Pagkatapos ma-harvest ang mga buto ay aapakan nila ito para matanggal ang outer skin. At para ma-achieve ang parang popcorn na ito, ang proseso ay umaabot daw ng 4 na araw. Ang na-harvest na buto ay dadalhin sa processing facility. Dito, ibibilad ang mga buto para mawala ang tubig sa loob. Pagkatapos, ito ay i-roast na. Ang prosesong ito ay umaabot ng 20 hours. Kapag ganito na ang tunog, ay ready na daw itong ipop. At ganito ito gawin. Mano-mano itong papaluin para matanggal ang balat at puti na lang ang matitira. Ngayon, meron ng makabagong paraan ng pagsasaka ng makana sa India. Sa halip na malalim na pond ay itinatanim na ang water lily sa mababaw na tubig. Meron na ring machine para pang roast at pang pop ng buto. Kung nagustuhan nyo ang content natin ngayon, mag-comment ng yes. This is your Ate O from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!